Noong taong 1965, ang maliit na bayan ng Marianas sa Espanya ay naghahanda para sa kamatayan nito. Nagpasya ang pamahalaan na lunurin ito para sa paglikha ng isang imbaka ng tubig at ang mga residente ay umalis isa-isa mula sa kanilang mga tahanan. Tumutugtog ang ulan sa mga bubong ng mga bahay na sa loob ng 3 araw ay lulubob na sa ilalim ng tubig magpakailanman. Idinik ni Dan Moreno ang kanyang sarili sa bintana ng kanyang silid-tulugan habang pinapanood niya ang mga kapitbahay na nagkakarga ng kanilang huling mga gamit sa mga truck. Hindi lubusang naunawaan ng 8 taong gulang na batang lalaki kung ano ang nangyayari. Ang mga matatanda ay nagsasalita tungkol sa progreso at pangangailangan, ngunit para sa kanya, ang lumang bayan ay ang kanyang buong mundo. Dan, halika rito! Sumigaw ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Theo Vasquez mula sa kalye. Si Theo ay isang taon na mas matanda, mas matapang at palaging nagsisimula ng mga pakikipagsapalaran. Tumakbo si Dan sa kalye kung saan naghihintay ang kanyang kaibigan na may misteryosong anyo. Makinig ka, bulong ni Theo, habang tumingin sa paligid, alam ko kung saan nagtatago ang matatanda ng isang tunay na kayamanan. Anong kayamanan? Sa lumang simbahan ni San Esteban. Alam mo, iyong nasa burol. Ang aking tiyuhin na si Carlos ay nagtatrabaho doon tumutulong sa pari sa paglilinis. Sinabi niya na mayroong isang lihim na silid doon na may ginto. Nag-alinlangan si Dan. Ang simbahan ni San Esteban ay ang pinakalumang gusali sa bayan na itinayo noong ika-16 na siglo. Ang mga lokal na bata ay karaniwang umiiwas dito, masyadong malungkot, masyadong madilim. At ang pari, si Padre Miguel, ay isang kakaibang matandang lalaki na bihirang ngumiti at palaging tumitingin ng hindi tama. Hindi ko alam, Theo. Paano kung mahuli tayo? Sino ang huli sa atin? Lahat ay abala sa paglilipat. Halika, ito ay isang pakikipagsapalaran. Ang simbahan ay talagang mukhang walang tao. Ang malalaking pinto na gawa sa kahoy ng oak ay bahagyang nakabukas, sa loob ay ilang kandila lamang ang nakapaninas. Ang mga batang lalaki ay pumasok ng tahimik, ang kanilang mga hakbang ay malakas na tumutunog sa matataas na arko. Theo, sigurado ka ba na nagsasabi ng totoo ang iyong tiyuhin? Bulong ni Dan. Naman! Sinabi niya na ang silid ay nasa likod ng altar. Kailangan nating pindutin ang isang partikular na bato. Nakarating sila sa altar kung saan ang napakong Kristo ay nakatingin sa kanila mula sa krus na may mga walang laman na mata. Nagsimulang kapain ni Theo ang pader na naghahanap ng nakatagong mekanismo. Ito na! Biglang bumigay ang isa sa mga bato. Umikot ang pader na naglalantad ng isang makitid na daanan. Mula sa kadiliman ay may amoy ng lumang hangin at ng ibang bagay pa isang bagay na matamis-tamis na nabubulok. Siguro hindi tayo dapat tumuloy. Naramdaman ni Dan na tumatayo ang kanyang buhok. Ngunit si Theo ay pumasok na sa daanan at napilitan si Dan na sumunod sa kanya. Ang makitid na pasilyo ay nagdala sa kanila sa isang silid sa ilalim ng lupa na iniilawan ng mga dosena ng itim na kandila. At ang nakita nila ay nagbago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Sa gitna ng silid ay may isang altar na gawa sa itim na bato na lahat ay natatakpan ng tuyo ng dugo. Sa paligid nito ay nakahandusay ang mga buto ng tao, hindi luma, arkeolohikal, kundi sariwa na may mga natitira pang laman. At sa altar mismo ay nakatayo ang isang idolo na bato, isang pangit na nilalang na may maraming mata na tila sumusubaybay sa bawat kilos ng mga batang lalaki. Ngunit ang pinakamasama ay ang mga tao. Humigit kumulang 20 matatanda na nakasuot ng itim na balabal ay nakatayo sa isang bilog na may hawak na duguan ng mga kutsilyo. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng mga kapa, ngunit ang mga boses. Nakilala ni Dan ang boses ni Padre Miguel, ang mangangatay na si Paco at maging ang guro na si Ginang Rosa. Sinaunang bumangon ka mula sa kailaliman. Sigaw nila ng sabay-sabay. Magkaroon nawa ng dagat ng dugo.
Lunurin nawa ng kadiliman ang mundong ito. Sa altar ay may isang bagay na natatakpan ng puting tela. Ang tela ay sumasapo ng dugo. At ang hugis sa ilalim ng tela ay masyadong maliit, masyadong pambata. Hinawakan ni Theo ang kamay ni Dan at hinilas siya papunta sa labasan. Umakyat sila sa pasilyo at sa likuran nila ay lumalakas ang kakaibang pag-awit sa isang hindi maintindihang wika. Ang idolo ay nagsimulang magningning ng pulang liwanag at ang liwanag na ito ay humabol sa kanila kahit na nakalabas na sila sa pangunahing bahagi ng simbahan. Huwag mong sasabihin sa sinuman. Bulong ni Theo nang malakas nang tumakbo sila sa labas. Kahit kanino. Ngunit alam na ni Dan ang nakita nila ay hahabulin siya habang buhay. Si Dan Moreno ay huminto ng kotse sa parehong lugar kung saan dating nakatayo ang bahay ng kanyang mga magulang. Ngayon ay tubig na lamang ang nandito, isang tahimik, madilim na ibabaw ng imbakan ng tubig. Katabi niya ay nakaupo ang kanyang 17 taong gulang na anak na si Alex na nakatutok sa kanyang telepono. Papa, talagang dito tayo sa loob ng 2 linggo. Hindi tumitingin si Alex mula sa screen. Wala namang anuman dito. Minsan ang wala ay eksakto kung ano ang kailangan, sagot ni Dan habang lumabas ng kotse. Siya ay 48 taong gulang, nagtatrabaho bilang isang arkitekto sa Madrid, 2 beses na diborsyado at nakakaramdam na ang buhay ay dumaraan lamang sa kanya. Ang paglalakbay sa mga lugar ng kanyang kabataan ay isang pagtatangka na makahanap ng kahulugan, kapayapaan. Hindi niya alam. Dan Moreno. Tumalikod siya at nakita ang isang matabang lalaki na nasa gitna ng edad na may puting balbas. Ang mukha ay pamilyar. Theo Vasquez. Nadyakapan sila at naramdaman ni Dan na nanginginig ang kanyang kaibigan noong kabataan. Hindi ko inakala na babalik ka, tahimik na sinabi ni Theo. Pagkatapos na nakita natin, 40 taon na ang nakalipas. Ako ay isang matandang tao na. Mayroon akong anak. Tumingin si Theo sa tubig kung saan nagsisimula ng lumitaw ang mga outline ng mga bubong. Bumabalik ito, Dan. Una, umalis ang tubig at ngayon ay nagsimula ang mga kakaibang bagay. Ang tag-init ng 2005 ay ang pinakamatigang sa nakaraang 100 taon. Ang antas ng tubig sa imbakan ay bumaba ng 12 metro na naglalantad sa kung ano ang dapat manatiling nakabaon magpakailanman. Ang lokal na alkalde, si Enrique Delgado, isang masigasig na lalaki sa harap ng pagretiro, ay nakakita lamang ng mga pagkakataon dito. Isipin mo ang potensyal ng turismo. Sinabi niya sa mga mamamahayag, ang Atlantis ng Espanya. Maaari tayong mag-organisa ng mga tour, magtayo ng mga hotel. Ngunit ang mga matatandang residente ay tahimik. Ang ilang nakakaalam na nakaalala sa lumang bayan ng Marianas bago ito nalunod ay umiiwas sa pagtingin sa mga nalantad na guho. Si Carmen Lopez, na 20 taong gulang noon, ay nagtatrabaho ngayon sa lokal na administrasyon. Naaalala niya ang mga huling araw bago ang pagbaha, kung paano nawala ang mga tao, kung paano ang mga kakaibang tunog ay nanggaling mula sa simbahan sa gabi, kung paano ang mga aso ay umuungal at ayaw lumapit sa gitna ng bayan. Ginoong alkalde, sinabi niya kay Delgado, siguro hindi tayo dapat magmadali sa mga turista. Sinasabi ng mga tao. Ano ang sinasabi nila? Naiinis na tanong ng alkalde. Pamahiin. Nabubuhay tayo sa ika-21 siglo, Ginang Lopez. Ngunit noong gabing iyon, nakita niya mismo kung paano ang mga kakaibang ilaw ay tumaas sa ibabaw ng mga guho ng bayan. Tumigil si Dan sa isang maliit na hotel na Tilas Aguilas sa baybayin ng Lawa. Ang may-ari ng hotel, si Pablo Martinez, ay isang palakaibigan na lalaki na mga 60 taong gulang na bukas palad na nagkukwento ng mga kwento tungkol sa rehiyon.
Alam mo, Ginoo Moreno, sinabi niya sa hapunan, ang aking lolo ay nagkukwento ng mga kakaibang kwento tungkol sa lumang Marianas. Sinabi niya na doon ay nangyayari ang mga hindi tamang bagay. Anong mga hindi tamang bagay? Tanong ni Alex na sa unang pagkakataon ay nagpapakita ng interes sa usapan. Aba, nawala ang mga tao. Lalo na ang mga bata. At sa gabi ay may mga sigaw na nanggagaling mula sa simbahan. Ang lokal na pari, si Padre Miguel, ay paano ko ito sasabihin hindi talagang normal. Naramdaman ni Dan na nanlalamig ang kanyang dugo. Naaalala niya si Padre Miguel ng napakahusay. Ngunit ito ay mga alamat lang, sinabi niya. Siguro Pablo ay nagkibit balikat. Ngunit napansin ko ang isang bagay, ang isda sa lawa ay nagsimulang mamatay. Bawat umaga ay nakakakita ako ng dosena ng patay na isda sa baybayin. At hindi dahil sa polusyon, malinis ang tubig. Basta namamatay sila. Noong gabing iyon, hindi makatulog si Dan. Lumabas siya sa balkonahe ng kanyang kwarto at tumingin sa lawa. Sa liwanag ng buwan, malinaw na nakikita ang mga outline ng nalunod na bayan, ang mga bubong ng mga bahay, ang tuktok ng simbahan ni San Esteban. At doon kung saan niya unang nakita sila, mga madilim na anino na gumagalaw sa ilalim ng tubig. Masyadong malaki para maging isda. Masyadong may layunin para maging basura. Papa, nakikita mo ba iyon? Tumayo si Alex sa tabi niya. Ano eksakto? Doon, sa tubig. May bagay na gumagalaw. Ngunit nang tumingin sila ulit, ang tubig ay tahimik. Si Manuel Ramirez ay isang mangingisda sa ikatlong henerasyon. 70 taong gulang na 50 taon ay ginugol sa tubig. Ang kanyang lolo ay nangingisda sa mga lugar na ito bago pa itayo ang dam at naaalala ni Manuel ang mga kwento tungkol sa kung ano ang rehiyon na ito bago ito nalunod. Kakaibang lugar ang Marianas, madalas niyang sinasabi sa lokal na bar. Ang aking lolo ay nagsabi ang mga tao doon ay iba. Sarado, hindi pala kaibigan, at palaging may tinatago. Sa malagim na gabing iyon, si Manuel, tulad ng karaniwan, ay naghulog ng mga lambat malapit sa lugar kung saan dating nakatayo ang simbahan. Ang isda dito ay palaging malaki marahil dahil sa mga sustansya mula sa nalunod na sementeryo. Nakatulog siya sa bangka sa ilalim ng mga bituin na naindayog ng mga mahinang alon. Nagising siya sa isang kakaibang tunog, hindi isang pagtalsik, kundi isang bagay na mas tahimik. Na parang may bagay na dahan-dahang umaakyat sa ibabaw. Binuksan ni Manuel ang flashlight at itinuon ang liwanag sa tubig. Sa una ay wala siyang nakita, maliban sa kanyang sariling refleksyon. Pagkatapos ay nagsimulang bumula ang tubig sa tabi ng bangka at mula sa kailaliman ay dahan-dahang umakyat ang isang mukha. Ito ay mukha ng isang batang babae, ngunit ang balat ay kulay gray-green at ang mga mata walang mga mata. Tanging mga madilim na butas. Ang buhok ay lumutang sa paligid ng ulo, tulad ng mga lumot at mula sa bibig ay tumusok ang mga basag ng ngipin. Sinubukan ni Manuel na sumigaw, ngunit ang kanyang lalamunan ay napigil ng takot. Ang babae ay dahan-dahang umakyat mula sa tubig hanggang sa kanyang baywang na naglalantad ng nabubulok na katawan sa mga natitirang bahagi ng puting destida. Iniunat niya ang kanyang mga kamay sa matanda at nakita niya na ang mga daliri ay nagtatapos sa matalas na mga kuko. Hinawakan ng bangkay ang gilid ng bangka at nagsimulang humila ng sarili pataas. Sinubukan ni Manuel na itulak siya gamit ang sagwan, ngunit hindi pa kawalan ang babae. Ang kanyang bibig ay bumukas at mula doon ay dumadaloy ang itim na likido kasama ng isang marahas na ungol. Tulungan mo ako, umungol siya. Napakalamig sa ilalim ng tubig, Gi. Kumiling ang bangka. Nawalan ng balanse si Manuel at nahulog. Ang huling bagay na naaalala niya, ang malamig, madulas na mga kamay na humihila sa kanya sa ilalim ng tubig at dosena ng mga katulad na mukha na umaakyat mula sa kailaliman. Ang kapitan ng pulisya na si Rafael Suarez ay dumating sa tagpo ng insidente ng maagang umaga.
Isang sanay na pulis, nakakita na siya ng maraming bagay sa kanyang karera, ngunit ang kasong ito ay nagpalito sa kanya. Ang bangka ni Manuel ay natagpuan na nakataob 1 kilometro mula sa baybayin. Ang mangingisda mismo ay nakahiga sa mababaw na tubig, tila walang pinsala, walang bakas ng karahasan, walang mga sugat. Ngunit ang kanyang mukha, Madre mia, bulong ng batang sarhento na si Pedro Gutierrez na sa unang pagkakataon ay nakakita ng ganoong ekspresyon ng takot sa mukha ng tao. Ang mga mata ni Manuel ay bukas na bukas, ang mga pupil ay lumalaki sa hanggang sa dulo. Ang bibig ay bukas sa isang tahimik na sigaw. Sa kanyang mukha ay nakatigil ang isang ekspresyon ng gayong kawalan ng pag-asa at takot na kahit ang mga sanay na pulis ay tumalikod. Ano, sa pangalan ng demonyo, ang makakatakot ng ganito sa isang matandang lalaki? Bumubulong si Suarez habang gumagawa ng mga tala. Si Dr. Maria Vegas, ang lokal na doktor, ay nagsagawa ng paunang pagsusuri sa katawan. Atake sa puso, sinabi niya. Napakalakas. Ngunit tingnan mo ito. Ipinakita niya ang mga kamay at mukha ng namatay. Sa lahat ng dako ay may manipis na mga gasgas tulad ng gawa ng mga kuko ng babae. Napakahaba ng mga kuko ng babae. At sa buhok ay nasabit ang mga lumot, hindi iyong tumutubo sa lawa, kundi ibang uri, mas madilim at luma. At isa pang kakaiba, binabaan ng doktor ang kanyang boses. Ang kanyang mga baga ay puno ng tubig. Na para bang siya ay nalunod. Ngunit natagpuan natin siya sa lupa. Ang alkalde na si Delgado ay galit na galit. Isang aksidente lang at nadudulot na kayo ng takot. Nalunod ang matanda, yun lang. Hindi na kayanan ng puso. Ginoong alkalde, sinubukan ni Kapitan Suarez na tumutol, may mga kakaibang pangyayari. Ang mga gasgas na ito, mga lumuti. Siguro nasabit siya sa mga lambat ng pangingisda. Ikaw ba ay isang pulis o isang manunulat ng mga horror? Ngunit si Delgado ay mas nag-aalala kaysa sa ipinapakita niya. Sa loob ng 2 linggo ay dapat dumating ang delegasyon mula sa Ministry ng Turismo. Kung kumalat ang mga chismis tungkol sa kakaibang kamatayan, maaaring kalimutan na ang pagpopondo ng proyektong na walang lungsod. Walang mga kakaibang bagay utos niya. Karaniwang pagkalunod, tapos na. Pagkatapos ng libing ng mangingisda na si Manuel, nakipagkita si Dan kay Teo sa lumang bar na ang angkla na sa ilang himala ay nakaligtas sa konstruksyon ng imbaka ng tubig. Nakita mo ba ang katawan? Tahimik na tanong ni Teo. Hindi. Ikaw ba? Nakita ko. Dan. Sa kanyang mukha ay parehong ekspresyon tulad ng sa mga bata sa silid sa ilalim ng lupa. Naaalala mo ba? Naaalala ni Dan. Napakahusay. Hindi nila pinag-usapan ito ng hayagan, ngunit alam ng pareho na nakita nila sa simbahan hindi lamang ang ritual, kundi pati na rin ang resulta nito. Ang mga katawan ng mga bata, ang kanilang mga mukha na binago ng takot bago mamatay. Sa palagay mo ba may kaugnayan ito? Tanong ni Dan. Hindi ba sa palagay mo? Una, umaalis ang tubig na lantad ang bayan. Pagkatapos ay nagsisimulang mamatay ang mga tao. Katulad noong bago ang pagbaha. Nakita ko sila, Dan. Kagabi. Sa tubig. Nandoon sila sa ilalim ng tubig. Naghihintay. Naghihintay ng ano? Ng kanilang panahon. Si Juan Gomez ay nagtatrabaho bilang manager sa isang bangko sa Madrid. Ang bakasyon sa lawa ay isang kompromiso. Gusto ng asawa niyang si Carmen ang dagat. Mas gusto niya ang mga bundok at ang kanilang 8 taong gulang na anak na babae na si Isabel ay nanaginip ng mga pakikipagsapalaran. Ang ganda dito. Sabi ni Isabel nang makapasok sila sa teritoryo ng campsite. At tingnan, sa ilalim ng tubig ay may tunay na lungsod. Ang cottage ay maliit ngunit komportable. 2 silid tulugan, kusina, terrace na may view sa lawa.
Ang perpektong lugar para sa isang tahimik na pamilyang bakasyon. Ang unang 2 araw ay napakahusay. Nagbabasa si Juan sa terrace, nagpapaaraw si Carmen, naglalaro si Isabel sa baybayin, namumulot ng magagandang bato. Papa, sabi niya sa hapunan ng 2 araw, bakit ang mga isda sa lawa ay patay? Anong patay? Itinaas ni Juan ang kanyang ulo mula sa plato. Nakakita ko ng maraming patay na isda sa ilalim ng tubig. Nakahiga lang sila sa ilalim at hindi gumagalaw. At mayroon ding naglalakad doon. Sino ang naglalakad? Mga tao. Sa ilalim ng tubig. Dahan-dahan silang naglalakad sa pagitan ng mga bahay. Tumawa si Carmen, ang ating anak ay may mataas na imahinasyon. Kahapon ay nakakita siya ng isang prinsesa sa kastilyo, ngayon naman ay mga taong nasa ilalim ng tubig. Ngunit hindi komportable si Juan. Pagkatapos ng hapunan ay lumabas siya sa terrace at matagal na tumingin sa lawa. Ang tubig ay tahimik, sa liwanag ng buwan ay malinaw na nakikita ang mga outline ng nalunod na lungsod. At totoo nga, sa pagitan ng mga bahay ay may bagay na gumagalaw. Dahan-dahan may layunin. Siguro malaking isda, sinabi niya sa kanyang sarili. Ang mga problema ay nagsimula sa 2 gabi. Hindi makatulog si Isabel. Nakahiga siya sa kama at nakikinig sa mga kakaibang tunog sa labas, hindi ang ingay ng tubig, kundi ibang bagay. Pagitngit, pagkiskis, mga tahimik na boses. Mga hating gabi, tumayo siya at tumingin sa bintana. Sa lawa ay may mga gumagalaw na ilaw, hindi refleksyon ng mga bituin, kundi isang bagay na nagniningning mula sa loob. Ang mga ilaw ay papalapit sa baybayin. Mama! Tinawag niya, ngunit natutulog ang mga magulang. Pagkatapos ay narinig ni Isabel ang pagkatok sa pinto. Mabagal, maayos. Tuk-tuk-tuk. Hinto. Tuk-tuk-tuk. Lumapit ang batang babae sa pinto at bumulong. Sino iyan? Bilang sagot, tanging marahas na paghinga at tunog ng tumutulo na tubig. Inulit ang pagkatok, ngayon naman sa bintana ng silid-tulugan ng mga magulang. Pagkatapos sa bintana ng kusina. Pagkatapos sa bintana ng banyo. May bagay na naglilibot sa bahay, kumakatok sa bawat bintana. Nagsimulang umiyak si Isabel. Sa wakas ay nagising si Carmen. Ano ang nangyayari, anak? May kumakatok. May naglalakad sa paligid ng bahay. Kumuha si Juan ng baseball bat at tumingin sa bintana ng sala. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang dugo. Sa likod bahay ay nakatayo ang mga tao. Maraming tao. Mga lalaki, mga babae, mga bata. Hindi sila gumagalaw, nakatayo lang sila at nakatingin sa bahay. Ngunit hindi sila mga buhay na tao. Ang kanilang mga damit ay basa at nabubulok. Ang balat kulay gray-green. At ang mga mata ay nagniningning sa dilim ng dilaw na liwanag. Carmen tumawag sa pulisya. Sigaw niya. Ngunit hindi gumagana ang telepono. Patay ang linya. Sinubukan ni Juan na paandarin ang kotse, umiikot ang makina, ngunit hindi umaandar. May pumutol ng mga wire. Buong gabi ay nakaupo ang pamilya na nakasara at sa labas ay naglalakad ang mga patay. Hindi sila sinusubukang sirain ang pinto o mga bintana, naglalakad lang sila sa paligid ng bahay, tumitingin sa mga bintana, kumakalmot sa mga pader ng kanilang mahabang mga kuko. At sa umaga sila ay kumanta. Hindi ito pagkanta, kundi isang ungol, isang mahabang, malungkot na tunog na nagpapataas ng buhok. Ang mga boses ng mga patay na kumakanta tungkol sa kanilang mga pagdurusa sa ilalim ng tubig. Sa pagsikat ng araw, humina ang mga tunog. Nang mangahas na tumingin si Juan, ang bakuran ay walang tao. Tanging mga basang bakas na papunta sa lawa. Sa parehong gabi, isang grupo ng mga batang turista ang nagtayo ng kampo sa baybayin ng lawa. Lahat sila ay mga 22 taong gulang. Nagtayo sila ng kampo sa isang maliit na beach 1 kilometro mula sa pangunahing campsite,
Gusto nilang mapag-isa nang walang mga pamilya na may mga anak at matatandang turista. Tingnan, napakaromantiko ng view. Sabi ni Laura na nagtuturo sa nalunod na lungsod. Tulad sa pelikula, ang unang araw ay napakahusay. Sila ay lumangwe, nagpaaraw, nagluto ng karne sa grill, uminom ng serbesa. Nang dumilim na, nagsindi sila ng isang malaking apoy at naupo sa paligid nito, nagkukwento ng mga kwento at nagpaplano ng hinaharap. Lumusong tayo bukas sa mga bahay na iyon. Mungkahi ni Pablo. Nabasa ko na maaari kang makahanap ng mga antigo na bagay doon. Hindi magandang ideya, sabi ni Beatrice. Sinasabi ng mga lokal na mapanganib doon. Mga agos, matalas na mga piraso. Sus naman, hindi naman tayo mga bata. Mga 2:00 ng umaga, karamihan ay natutulog na sa mga tolda. Tanging sina Pablo at Carmen ang gising pa, matagal nang may bagay sa pagitan nila at nagpasya silang maglakad sa lawa. Ang ganda, bulong ni Carmen habang tinitingnan ang refleksyon ng buwan sa tubig. Niyakap siya ni Pablo at yumuko upang halikan. Sa sandaling iyon may tumunog sa tubig. Ano iyon? Lumayo si Carmen. Siguro isda, hindi gusto ni Pablo na hadlangan ang romantikong sandali. Ngunit inulit ang mga tunog. At ulit. Na parang may malalaking bagay na umaakyat mula sa ilalim. Kumuha si Pablo ng flashlight at tumingin sa tubig. Sa una ay wala siyang nakita maliban sa kanyang refleksyon. Pagkatapos ay nagsimulang bumula ang tubig sa tabi ng kanyang mukha at mula sa kailaliman ay dahan-dahang umakyat ang ibang mukha. Isang babae, bata, dating maganda. Ngunit ngayon ang kanyang balat ay kulay gray at mula sa kanyang mga walang laman na mata ay lumalabas ang itim na likido. Siya ay nakasuot ng wedding dress na dating puti ngunit ngayon ay naging kulay ng puti. Sinubukan ni Pablo na sumigaw, ngunit ang kanyang lalamunan ay napigil ang takot. Ang babae ay dahan-dahang umakyat mula sa tubig at nakita niya na hindi siya nag-iisa. Sa buong baybayin, mga figura ay umaakyat mula sa lawa. Mga lalaki sa mga suit, mga babae sa mga bestida, mga bata sa uniforme ng paaralan. Lahat ay patay, lahat ay may walang laman na mata at bukas na mga bibig. Ang sigaw ni Carmen ay gumising sa lahat sa kampo. Ang mga kaibigan ay tumakbo mula sa mga tolda at nakita ang kakilakilabot na tanawin. Ang buong baybayin ay puno ng mga bangkay na dahan-dahang naglalakad patungo sa kanilang kampo. Sa mga kotse, sigaw ni Diego. Ngunit ang mga patay ay nasa pagitan nila at ng sasakyan na. Dahan-dahan silang gumagalaw, ngunit hindi mapipigilan, pinutol ang lahat ng mga daanan para makalabas. Kinuha ni Miguel ang nasusunog na sanga mula sa apoy at ikinatak sa pinakamalapit na patay. Pumitik ito at umurong, natatakot sila sa apoy. Apoy! Sigaw ni Miguel. Kumuha ng apoy. Ngunit kaunti lang ang mga sanga at ang mga patay, dosena. Pinalibutan nila ang grupo ng masikip na bilog. Natisod si Ana at nahulog. Kaagad na may mga bulok na kamay na umaabot sa kanya. Sinubukan siyang protektahan ni Jose, ngunit isa sa mga patay, isang lalaki na walang kalahati ng mukha, ay humawak sa kanyang balikat. Ang matalas na mga kuko ay tumusok sa laman. Sina Diego at Laura ay nakalabas patungo sa kotse. Pinaandar ang makina at sinubukang dumaan sa gitna ng maraming patay. Hampas, isa pang hampas, ang mga katawan ay lumipad sa tabi, ngunit kaagad na tumayo at muling naglakad pasulong. Sa umaga, sa baybayin ay nakahiga ang 6 na katawan na may ekspresyon ng matinding takot sa kanilang mga mukha. Tanging sina Diego at Laura ang nakaligtas, nakaabot sila sa kotse at nakaalis. Hindi naniniwala si Alex Moreno sa kanyang ama. Ang 17 taong gulang na kabataan ay naniniwala na ang lahat ng mga kwentong ito tungkol sa mga patay at sekta ay kalokohan. Papa, masyadong marami kang pinapanood na pelikulang horror, sinabi niya. Namamatay ang mga tao dahil sa mga aksidente. Nangyayari iyon.
Ngunit noong gabing iyon, nang pumunta siya sa lawa para makipagkita kay Consuelo, isang lokal na babae na nakilala niya ilang araw na nakalipas, nakita niya ang nagbago sa kanyang opinyon. Hindi dumating si Consuelo sa date. Naghintay si Alex ng isang oras, pagkatapos ay nagpa siya na umuwi. Ngunit nang bumalik siya, may tumunog mula sa tubig. Dahan-dahan na parang sa isang bangungot, mula sa lawa ay umakyat ang isang figura na may suot na kasuotan ng pari. Ito ay isang matandang lalaki na may mahabang puting buhok at lumulubog na pisngi. Ang kalahati ng kanyang mukha ay wala na nagpapakita ng dilaw ng ngipin at itim na butas ng bibig. Ngunit ang pinakamalalang bagay ay ang mga mata. Nagniningning sila ng pulang liwanag at direktang nakatingin kay Alex. Itinaas ng patay na pari ang kanyang kamay na nagtuturo sa kabataan at binuksan ang kanyang bibig. Mula doon ay dumating ang isang tunog na hindi maaaring tawaging boses, isang marahas, burbulyang ungol. Ikaw nakakita sa amin, bumubulong siya. Ikaw naaalala. Hindi naaalala ni Alex kung paano siya nakabalik sa hotel. Pumasok siya sa kwarto kung saan nagbabasa ang kanyang ama sa ilalim ng lampara. Papa, nakita ko siya. Ang patay na pari. Nagsalita siya sa akin. Niyakap ni Dan ang nanginginig na anak. Ngayon naiintindihan mo, tahimik na sinabi niya. Ngayon dapat tayong gumawa ng isang bagay. Kinabukasan, sina Dan, Alex at Theo ay nakipagkita kina Diego at Laura, ang mga tanging survivors mula sa grupo ng mga turista. Ang mga kabataan ay nasa shock, ngunit pumayag na sabihin ang lahat ng nakita nila. Napakarami nila, bumubulong si Laura. Buong mga pamilya. At lahat ay patay. Hindi nila nais na patayin kami, gusto nila na sumali kami sa kanila. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Dan. Isa sa kanila ay nakipag-usap sa akin, sabi ni Diego. Isang matandang lalaki sa suite. Sinabi niya, malapit na tayong lahat sumali sa kanila. Dapat tayong maghanap ng paraan upang pigilan sila, sinabi niya. Paano? Dapat mayroong pinagmulan. Ang bagay na kumokontrol sa kanila. Kinuha ni Dan ang mga lumang larawan ng lungsod at mga plano na nakuha niya mula sa lokal na archive. Simbahan ni San Esteban. Naaalala mo ba ang idolo sa silid sa ilalim ng lupa? Sa tingin ko ay nandoon pa rin ito. Naintindihan ni Dan na kaunti na lang ang oras. Sa bawat gabi, ang mga patay ay nagiging mas matapang at ang kanilang mga pag-atake mas malawak. Sa madaling panahon ay aatake sila sa lungsod mismo. Bumili siya ng scuba gear at underwater equipment sa pinakamalapit na diving center. Ang instructor sa diving ay sinubukan siyang pigilin. Ginoo, napakadelikado. Doon, sa ibaba ay matalas na mga basag, mga gusot na wire. Nawawala ang mga tao. Anong mga tao? Tanong ni Dan. Mga diver, sagot ng instructor. Sa nakaraang 2 linggo ay nawawala ang 3 tao. Bumaba sila para pag-aralan ang nalunod na lungsod at hindi bumalik. Naintindihan ni Dan, pinapatrolya ng mga patay ang kanilang teritoryo kahit sa araw. Kailangan ko lang ng isang pagsisid. May isang bagay na dapat kong kunin mula doon. Noong gabing iyon, ipinaliwanag niya ang plano kay Alex. Bababa ako sa simbahan at susubukang sirain ang idolo. Ito ay dapat putulin ang koneksyon sa pagitan ng mga patay at ng bagay na kumokontrol sa kanila. Ang pagsikat ng araw noong Hulyo 25 ay malinaw at tahimik. Sinuot ni Dan ang scuba gear sa baybayin ng lawa, sinuri ang equipment. Nakatayo sina Theo at Alex sa tabi, handang tumulong kung may panganib. Kung hindi ako umahon sa loob ng 1 oras, tumawag sa rescue service, sabi ni Dan. Papat, niyakap siya ni Alex. Mag-ingat ka. Pumasok si Dan sa tubig at dahan-dahang lumubog. Ang unang mga metro ay medyo maliwanag, ang araw ay tumatago sa kapal ng tubig. Ngunit habang mas malalim siyang bumababa, mas madilim ang nagiging paligid.
Sa lalim na 10 metro, binuksan niya ang underwater flashlight. Ang sinag ng liwanag ay naglantad mula sa kadiliman ng mga bubong ng mga bahay na pinalibutan ng mga lumot, mga kotse na naging bahay ng mga isda, mga poste ng ilaw na nakatayo pa rin sa kanilang mga lugar. Lumangway si Dan sa pangunahing kalye ng lumang nalunod na lungsod at ang mga alaala ng kabataan ay dumaloy sa kanya tulad ng alon. Narito ang bahay kung saan nakatira ang kanyang kaibigan na si Pedro. Narito ang paaralan kung saan siya nag-aral. At doon, sa harap, nakatayo ang tuktok ng simbahan ni San Esteban. Ngunit hindi walang tao ang lungsod. Sa mga bintana ng mga bahay ay kumikislap ang mga anino. May gumagalaw sa pagitan ng mga guho ng mga tindahan. At habang mas malapit siyang lumangway sa simbahan, mas marami sa kanila. Mga patay. Nakatayo sila sa mga kalye, nakaupo sa mga kotse, nakahiga sa mga bahay. Daan-daang tao na namatay sa panahon ng mga ritual 40 taon na ang nakalipas. Hindi sila gumagalaw, ngunit naramdaman ni Dan ang kanilang mga tingin. Nang lumapit si Dan sa simbahan, nabuhay ang mga patay. Dahan-dahan, isa-isa, nagsimula silang tumayo at humarap sa kanya. Sa harap ng lahat ay nakatayo si Padre Miguel. Ang kanyang mukha ay kinain na ng mga isda, ngunit ang mga mata ay nagnininging pa rin ng galit na kamalayan. Itinaas niya ang kanyang kamay at lahat ng mga patay ay tumigil. Pagkatapos ay binuksan ang kanyang bibig at sa tubig ay narinig ang kanyang boses, distorted, ngunit makikilala, Dan Moreno. Ang batang tumakbo. Bumalik ka. Sinubukan ni Dan na lumangway sa tabi, ngunit pinalibutan siya ng mga patay. Naaalala mo ba ang ating mga pagpupulong sa silid sa ilalim ng lupa? Nakita mo ang tunay na kapangyarihan ng sinaunang. At ngayon ay dumating ka para hadlangan ang kanyang pagkagising. Binuksan ni Dan ang emergency breathing apparatus at dumiikit sa pader ng bahay. Mayroon siyang ilang minuto lang ng hangin. Hindi mo siya mapipigilan, patuloy ni Padre Miguel. Ang sinaunang ay halos malaya na. Sa madaling panahon, ang buong mundo ay matatakpan ng tubig at ang mga buhay ay sasali sa mga patay. Isa sa mga patay, isang batang babae sa wedding dress, ay iniunat ang kanyang kamay kay Dan. Ang kanyang mga daliri ay naging mahahabang kuko. Sumali ka sa amin, Dan. Dito, sa ilalim ng tubig, walang sakit. Walang takot. Tanging kapayapaan. Naintindihan ni Dan na mayroon siyang isang pagkakataon lang. Kinuha niya mula sa kanyang backpack ang rescue flare, ang huling reserba na dinala niya para sa anumang kaso. Putok! Ang maliwanag na flash ay bumilag sa mga patay ng ilang segundo. Sumugod si Dan pasulong, dumaan sa pagitan ng kanilang mga kamay at pumasok sa simbahan sa pamamagitan ng isang sirang bintana. Sa loob ay mas nakakatakot pa. Ang altar ay puno ng mga buto ng tao, mga biktima ng kultista sa loob ng mga taon ng kanilang aktibidad. At sa mga pader, may mga demonyo na simbolo na naipinta gamit ang dugo na kahit sa ilalim ng tubig ay patuloy na pumipitik ng pulang liwanag. Sa gitna ng altar ay nakatayo ang isang batong idolo, isang pangit na nilalang na may maraming mata na parang buhay. Nang lumapit si Dan, bumukas ang mga mata ng idolo at tumingin sa kanya. At pagkatapos ay narinig niya ang boses. Hindi sa mga tainga, sa ulo. Sinaunang, makapangyarihang isip na natulog ng ilang libong taon at ngayon ay gumising. Mortal. Nangangahas kang guluhin Dendo aking pagtulog. Naramdaman ni Dan na ang kanyang isip ay inaatake ng ibang kalooban. Mga pangitain ay dumaloy sa kanya, mga lungsod na nilamon ng karagatan, mga tao na nagiging mga nilalang na parang isda, isang mundo na natatakpan ng tubig. Sumali ili si akin, Jake, bibigyan kita ng kawalang hanggan. Ngunit naalala ni Dan ang mukha ng kanyang anak. Si Alex na naghihintay sa kanya sa ibabaw. Lahat ng mga tao na mamamatay kung hindi niya pipigilan ang kasamaang ito. Hinawakan niya ang idolo ng 2 kamay.
Ang bato ay malamig tulad ng yelo at parang pumipitik tulad ng isang buhay na puso. Hangal! Hindi ay masisira. Umiiral yay bago isinilang dengi iyong mundo. Itinaas ni Dan ang idolo sa ibabaw ng kanyang ulo at buong lakas na ibinangga ito sa batong altar. Isang bitak. Hindi. Isa pang hampas. Lumawak ang bitak. Tumakbo ang mga patay sa simbahan, ngunit huli na. Binigay ni Dan ang huling hampas at ang idolo ay nabasag sa mga piraso. Isang pagsabog ng liwanag ang bumilag sa lahat. Sumigaw ang mga patay, ang nakakasindak na tunog na ginagawa ng mga kaluluwang napalaya mula sa sumpa. Ang kanilang mga katawan ay nadurog sa alikabok at ang mga kaluluwa sa wakas ay nakakuha ng kapayapaan. Ngunit ang idolo ay hindi lamang bilangguan para sa mga patay. Ito rin ay isang selyo na pumipigil sa isang bagay na mas nakakasindak pa. Ang lupa sa ilalim ng simbahan ay nayanig. Mula sa mga bitak sa sahig ay nagsimulang umapaw ang itim na likido. At pagkatapos, mula sa pinakailalim ng lawa, umakyat di. Ang sinaunang. Ang halimaw mula sa mga bangungot. Isang nilalang na kasinlaki ng isang skyscraper na natatakpan ng mga tentacles at puno ng mga mata. Ito ay natutulog sa ilalim ng lawa mula pa sa prehistoric na panahon at ang mga kultista ay sinusubukan lamang itong kontrolin. Ngayon ito ay malaya na. Sa ibabaw, nakita ni na Alex at Theo kung paano nagsimulang kumulo ang tubig sa lawa. Malalaking bula ang umaakyat mula sa ilalim at pagkatapos mula sa kailaliman ay lumitaw ang isang malaking tentacle na kasing kapal ng isang puno. O Diyos ko't bumubulong si Theo. Umaakyat ang halimaw at ang tubig sa lawa ay naging isang bumbulang kaldero. Ang uwan nito ay narinig sa mga kilometro, isang tunog na nakakapagbasad ng salamin sa mga bintana at nagpapabobo sa mga ibon. Naintindihan ni Dan na nagkamali siya. Sa pagsira ng idolo, pinalayan niya hindi lamang ang mga patay, kundi pati na rin ang kanilang amo. Halos wala na ang hangin sa mga tangke. Nakulong siya sa nagkakagiba na simbahan at sa labas ay gumigising ang kasamaan na maaaring sirain ang buong mundo. At doon naalala niya ang mga salita ng kanyang lola. Siya ay isang napakarelihiyosong babae at palaging nagsasabi na laban sa pinakadakilang kasamaan ay may iisang sandata lang, ananampalataya. Lumuhod si Dan sa gitna ng mga labi ng altar at nagsimulang manalangin. Hindi formal tulad ng sa simbahan kundi mula sa buong puso. Ipinagdasal niya ang kanyang anak, ang lahat ng mga inosenteng kaluluwa, ang mundo na maaaring masira. Panginoon, kung umiiral ka kung may kapangyarihan na maaaring tumayo laban sa kasamaang ito, tulungan mo ako di. At nangyari ang himala. Ang mga piraso ng idolo ay nagsimulang magmingning, ngunit hindi sa pulang liwanag ng kasamaan, kundi sa mainit na ginintuang ningning. Ang liwanag ay nagiging mas maliwanag, pumupuno sa simbahan, tumatago sa tubig. Umuwol ang halimaw sa sakit. Ang mga tentacle nito ay naghihirap sa paghihirap. Ang liwanag ay nasusunog dito tulad ng asido. Sa huling sigaw ng galit, ang sinaunang ay nagtago sa kailaliman kung saan hindi ito maabot ng liwanag. Ngunit alam ni Dan hindi ito nasira. Pinaalis lamang. Ibinalik sa kanyang bilangguan sa ilalim ng tubig. Umahon si Dan sa ibabaw nang halos maubos na ang hangin sa mga tangke. Hinila siya ni Alex at Theo sa baybayin kung saan siya ay matagal na nakahiga, hinihingal ang hangin. Nagtagumpay ba? Tanong ni Alex. Tapos na, sinabi ni Dan sa marahas na boses. Ang tubig sa lawa ay kumalma. Ang mga guho ng lungsod ay muling nakatago sa ilalim ng ibabaw. Ang antas ng tubig ay tumaas na parang walang nangyari. Pagkatapos ng isang linggo, dumating ang mga mamamahayag at mga siyentipiko para pag-aralan ang hindi pangkaraniwang natural na pangyayari, ang biglaang pagbabago ng antas ng tubig. Ngunit walang nakahanap ng paliwanag. Ang opisyal na bersyon ay simple, ang mga gas sa ilalim ng lupa na inilabas dahil sa tagtuyot
ay nagdulot ng mga hallucination sa mga lokal na residente. At ang biglang pagbabago ng antas ng tubig ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng mga pagbabago sa tubig sa ilalim ng lupa. Masaya ang alkalde na si Delgado. Nagsimulang bumalik ang mga turista. Sina Dan at Alex ay naghahanda ng umalis. Sa huling gabi, matagal na nakatayo ang ama sa balkonahe ng hotel na nakatingin sa lawa. Papa, tapos na ba ang lahat? Tanong ni Alex. Hindi ko alam, anak. Nakita ko ang kanyang mga mata. Ang nilalang na iyon ito ay mas matanda kaysa sa sangkatauhan. Mas makapangyarihan kaysa sa anumang maaari nating isipin. Pinatulog ko lamang ito. Ngunit ang tulog ay hindi walang hanggan. Sa madilim na tubig malayo sa baybayin, nakita ni Dan ang isang mahinang pulang liwanag. Napakalapit, halos hindi napapansin. Na parang may bagay na gumagapang sa ilalim mula sa isang dulo ng lawa patungo sa isa pa. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Alex. May mga bagay na hindi maaaring sirain, anak. Maaari mo lang silang patulugin sandali. At balang araw, kailangan ng ibang tao na harapin ang kasamaang ito. 2 taon ang nakalipas. Ang lawa ay naging isang popular na destinasyon ng turista. Ang hotel na Tilas Aguilas ay palaging puno, ang diving center ay umunlad, ang lokal na ekonomiya ay lumago. Minsan ay nagkukwento ang mga diver tungkol sa mga kakaibang tunog na nanggagaling mula sa kailaliman. Minsan ang mga batang naglalaro sa baybayin ay nagsasabi na nakakita sila ng mga ilaw na gumagalaw sa ilalim ng lawa. At sa pinakamalalim na bahagi ng lawa, sa pagitan ng mga labi ng lumang simbahan, sa putik ay nakahiga ang mga piraso ng batong idolo. Ang pinakamaliit sa kanila, hindi mas malaki kaysa sa isang maliit na bato, ay mahina pang pumipitik ng pulang liwanag. 1 beses sa 1 minuto, tulad ng tibok ng puso, na parang may bagay na dahan-dahang bumubuo ng lakas.